Amen. Palapakan po natin si Lord. Welcome po to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Sundays and welcome home. Today po ay nasa series pa rin po tayo ng church about love entitled Fight for Love. Yan. So, nag-advertise po pala ako ng merch ng Puso. Ang tawag dito, Puso Fight for Love. Yan, merchandise. So, avail niyo po ito sa Love and Purity Fest. It's coming March 2. So, sino excited po doon? Anyway, kakatapos lang din po ng couples night sa Life Giver Solomon. And we were so blessed to be there. Nakakalungkot lang, iilan lang po kami nakapunta, pero we are planning na magkaroon din ng couples night dito. Amen? So yung mga wala pang couples, huwag muna tayong mag-amen. Pero yung mga may couples na o meron na kayong partner, say amen! Thank you, Jesus. So, ganda po, ang ganda. It's not an ordinary seminar about, courtship or marriage, pero talagang biblical po siya, napakaganda ng ginawa ng Panginoon. So, tayo po ngayon na muli ay nasa series entitled Fight for Love. Sa ating pambungad, last week we talked about the Book of Songs of Solomon and its biblical view about sex and marriage. Tama po ba? So, napag-usapan natin, we learn that sex, number one, is a gift from God. So, based on this book, nakita natin that sex pala is a gift from God. But, sex must only be done in the context of marriage. So, regalo ito ni Lord, hindi sa lahat, pero regalo lang ito ni Lord sa mga kasal na. Sabi mo nga, kasal na. No. And last but not the least, marriage is not about romance, but it's about commitment. Amen? Okay lang po kayo? Pastor, parang hindi nata Sunday service yung natin ako, parang couple seminar. Opo kayong mag-alala, this is very beneficial to all of us at maintindihan mo later bakit nga importanteng pinag-aaralan natin ito. At nakita rin po natin that Songs of Solomon shows when love is done at the right time and season, everyone celebrates. Kapag ang pagmamahal daw, ang pag-ibig ay ginawa sa tamang oras, sa tamang panahon, nagsi-celebrate ang lahat. Hindi kasi ang hirap yung yung isang relationship o isang pagmamahalan na kayong dalawa lang ang masaya. Pero hindi masaya ang lahat. Pero ang saya ng feeling, na everyone celebrates yung family mo, kaibigan mo, and even the church. Tama po ba? So, napakagandang topic preached by napakagandang pastora. No? Kasi sinabihan ako ni Pastora Rina kanina, sabi mo maganda yung nag-preach last week. So, sinabi ko po. So, pag tinanong po niya sa inyo, sabihin niyo po sinabi ko. Amen? Sabi ko sige, send mo na lang sa GCash yung alam mo na yun. Hindi, joke lang. So, kung last week po pinag-usapan natin patungkol sa napakagandang libro, ngayong week naman po ay pag-uusapan natin this Sunday ang isang controversial na love story, or sa isa sa prophet in the Old Testament at ang pangalan po niya ay si Prophet Hosea. Yan. Can you say it with me? Hosea. Yan. So mataas po, sa totoo lang, sa panahon po natin ngayon, mataas ang rate ng suicide, abortion, broken families, at depression nowadays. At alam niyo po ba na karamihang pinag-uugatan, nung pinag-aralan po nila, bakit nangyayari ang mga bagay na ito, ang ugat pala nito ay hiwalayan ng mag-asawa. So bakit? Yan, dahil naghihiwalay, nagiging broken family. Right? Dahil broken family, kulang sa atensyon. So kulang ng atensyon ng tatay, dahil wala yung tatay, kulang ng atensyon sa nanay kasi wala yung nanay. So, ang nangyayari po ay nagli-lead sa suicide o depression ng mga anak. At dahil yun ang nakita nila sa kanilang mga magulang, hindi sa Lighthouse, most probably, ganun din ang mangyayari sa kanila. So, for 14 years, pastoring and leading the youths, nakita ko talaga na number one problem ng mga kabataan ay broken families. So, malaking problema po talaga ito. Sabi mo nga, malaking problema. So mabigat itong problema at malala itong sakit ng lipunan.
Kaya nga nagugulat ako, maraming tao ngayon ayaw na magpakasal. Hindi na naniniwala sa marriage. Hindi na naniniwala sa forever. Sabi mo sa katabi mo, no, no, no. Ay, diba? No, di ba? Hindi po. Okay. Alam niyo po ba na si Lord ay gusto niya ng marriage. Masaya si Lord sa context ng marriage. Okay? At alam niyo po ba, na maraming tao ngayon nagsettle na lang, huwag na tayo magpakasal, okay na tayo sa ganito. Live-in na lang tayo or anything. Pero si Lord, ayaw po niya yon. Amen? And this needs to stop. Sabi mo nga, stop it. Yan. It has to end. Kaya nga po, nag-series tayo sa church entitled Fight for Love. Why? Because we really want to fight for what true love is. Amen? So can you tell with me or can you say it louder? Sabi mo, fight for love. Fight for love. Amen. At para maipaglaban mo ang pagmamahal, kinakailangan ng salitang commitment. Okay? Did you know na ang most common reason ng hiwalayan sa panahon po natin ngayon ay lack of commitment and lots of reasons. Maraming tao ayaw mag-commit. Hindi okay na ako dito. Hindi pa ako prepare. I'm not yet ready. O yung iba naman, kaya naghihiwalay kasi ang daming reasons. Siguro sa panahon natin para mas maintindihan nyo, ang daming resibo. Diba? Resibo ng mga pagkakamaling mga ginawa ng partner niya in life. Diba? Maalala mo to, January, meron akong resibo sa'yo. Maraming screenshot. Kaya nakakahiwala yan. Pero nakakagulat kasi sa character natin this morning, kahit pa napakaraming resibo, napakaraming valid reasons para hiwalayan ng kanyang asawa, God told him to fight for their marriage and commits His love and faithfulness to her once again. Mamaya magugulat kayo kasi grabe, kaya nga sabi ko sa inyo, controversial tong love story na ito, pero ginamit ni Lord to showcase His love for us. Kaya naman po, this Sunday, let's talk about our message entitled, Hosea, a man committed to love. Palakpakan po natin ang Panginoon. Are you excited? Okay lang po ba kayo? Parang ako lang excited. Are you excited? Amen. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Today is a very special Sunday. Today is a powerful Sunday. Lord, bigay kami ng oras sa iyo. Naniniwala kami na kanina pa lang, praise and worship pa lang, you are really working na in our lives. And today, Panginoon, hindi naman kailangan dapat i-celebrate, pero ang Valentine's bilang mga Kristiyano. Pero salamat, Lord, kasi tuwing ganitong season, Panginoon, and nare-remind po kami sa pagmamahal din na ibinigay mo sa amin. And I pray na si Hosea, Lord, ay maging blessing po sa amin ngayon at ang kanyang buhay, ang kanyang marriage life, for us to understand how to love or how to really fight for our love. Lord, we praise you today. We believe na ikaw ay nandito ngayon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's read our scriptures sa Hosea 3 verse 1 to 3. Sinabi ni Lord sa akin, eto, malala ito, no? Umalis ka at magmahal ka ng isang babae na may kalaguyo. Yung babaeng hindi faithful sa asawa niya. Ganito ang pagmamahal ni Lord sa bayang Israel. Kahit pa nag-worship sila sa ibang Diyos at mahilig mag-offer ng tinapay na may pasas. Okay? So for us to really understand, sabi ko nga, controversial, shocking. Tama po ba? Nagulat po ba kayo sa binasa nyo? May ganyan pala sa Bible. Di ba? Pero para mas maintindihan natin ang Hosea, Book of Hosea, let's understand the background of Prophet Hosea. So Prophet Hosea po was called by God to speak on his behalf during the reign of one of Israel's worst kings, and that's Jeroboam II. So, nung panahon na yon, merong isang masamang hari na nagkukos ng problema sa bansang Israel. At dahil masama yung hari, nagpadala ang Panginoon ng isang prophet na ang pangalan ay Prophet Hosea to speak on God's behalf. Dahil masama ang hari, talamak ang away, pagsisinungaling, pagpatay, pagnakaw, pangangalon niya. Sinuway nila mga batas at sunod-sunod ang pamamaslang. So the nation now was descending into chaos. So talagang magulo. Sabi mo nga, magulo.
But Prophet Hosea saw all of this coming through God's prophecy. So pinakita ito ng Panginoon sa kanya. Pero alam nyo ba na sa kasagsagan ng story na ito, nakakagulat kasi isa sa highlight ng librong Book of Hosea was Hosea's love story to his wife Gomer. Okay ba yun? Hosea was married to his wife named Gomer. Pakita mo nga. Yan, Gomer or Gomer. So yan ang pangalan ng asawa niya. Nagkaroon sila ng 3 anak, and yet Gomer was unfaithful to him and things fell apart. So inutusan siya ng Panginoon na pakasalan ng babaeng ito, pero ang malala, this woman keep on sinning or nakikipaglaguyo sa hindi niya naman asawa. So but despite his wife's unfaithfulness, inutusan siya ng Diyos to find her and fight for his love. Wow. Grabe, sabi ni Lord, napin mo yung asawa mo. Kahit kanyan yan. Diba? Gawin mo ang lahat, paglabang mo yung marriage nyo. Paglabang mo yung pagmamahal mo sa kanya. Yee! Diba? Yee talaga, no? Grabe, matindi. Alam niyo po ba na kung ang unfaithfulness lang ang pag-uusapan, unfaithfulness, relate si Lord sa bansang Israel. Kasi Old Testament pa lang, panahon pa ng Israelites, God has been like a faithful husband to Israel. Ang Diyos ay parang isang faithful na asawang lalaki sa bansang Israel. So He rescued them from slavery, tama? Kasi kinalipin sila ng Ehipto eh. So pinalayas siya doon at nilagay sila sa Mount Sinai where He entered a covenant with them. Kung alam niyo yung story na yun, kaya gumawa ng covenant si Lord na you are mine and I am yours. Di ba ganun ang ginagawa sa kasal? Di ba? Till death do us part. Wow, di ba? Okay, si Jojo memorize niya yun yung mga sinasabi sa kasal. Ilang beses ba namang nagpipicture sa wedding, no? He rescued them from slavery and He asked them to be faithful to Him alone. Sabi niya, ako lang ang sasambay niyo, wala nang iba. So nangyari, tinanggal sila sa Ehipto, nilagay sila sa promised land where they experience God's abundant blessing. Nakita natin, gumanda ang buhay nila. Pero ang malala, yung blessing na ginawan at binigay ni Lord sa kanila was dedicated to worship Baal. So in spite ng faithfulness ni Lord sa kanila, etong mga Israel, patuloy na bumabalik, patuloy na naghahanap ng ibang Diyos, patuloy na nagiging unfaithful sa Kanya. Pero may reason si Lord para putulin ang covenant, but He chose to pursue Israel and renew His covenant with them. Sabi ni Lord, kahit ganyan kayo, patuloy ko kayong pupuntahan, patuloy ko kayong ipaglalaban, patuloy ko kayong mamahalin. Sa akin, bakit? Because of God's love, God's compassion, and God's faithfulness. Palapakan naman natin si Lord. Wow! Sana all ganun magmahal. Ang matindi po niyan, inutusan ni Lord si Hosea to fight for his love to Gomer, hindi para mai-preserve ang marriage nilang dalawa, pero prophetic symbol pala siya ng pagmamahal ng Diyos sa bansang Israel. So kaya pala inalaw ni Lord na i-pursue ni Gomer o ni Hosea si Gomer, hindi para i-highlight lang yung love story ng dalawa, pero para ipakita yung pagmamahal ng Lord sa bansang Israel. So si Gomer ngayon, nire-represent ang bansang Israel. Si Hosea ngayon, nire-represent ang Diyos. Nag-gets niyo yung story? So, ngayon, magugulat po kayo, kasi today, aalamin natin, titignan natin, papaano nga ba minahal ni Hosea si Gomer bilang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa Israel at sa atin. So today, pag-uusapan natin 3 great characteristics of God about love according to Hosea. So ito yung ginawa ni Hosea sa kanyang asawa si Gomer, na ito rin ang sinisignify ng pagmamahal ng Diyos sa bansang Israel. Are you excited? Number 1, God's love never condemns. Sabi mo nga, God's love never condemns.
yung love ni Hosea kay Gomer, walang condemnation. Alam nyo, actually, take note ha, baka hindi nyo po alam, si Gomer po ay ilang beses na nagkasala sa kanyang asawa. Paulit-ulit. Ang ginangyayari, pag nahuhuli, pinapatawad, minamahal, tinatanggap ni Hosea. Pagkatapos nun, ilang buwan, ilang araw, maghahanap na naman ng ibang lalaki. So paulit-ulit sa maraming beses, ganun ang ginawa sa kanya. Pero Hosea never condemns. Kaya nga it really resembles the love of God. Romans 8 verse 1, ano sabi niya? Therefore, now, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Kaya magugulat po kayo, ang church is not for a perfect people. Church is for imperfect people. Diba? Masama ka man, hindi ko alam anong pinagdaanan mo, anong ginawa mo kahapon. This is open for all. Why? Because God never condemns us. At gustong malaman ni Lord, wala akong pakialam sa nakaraan mo, wala akong pakialam sa buhay mo. Ang mahalaga, andito ka ngayon. At mahal kita. Wow! Sabi mo nga, wow! Ito yung pagmamahal siya kahit na at kahit pa. Grabe naman yun, di ba? Mamahalin pa rin kita. So Gomer did not just fail to be faithful. Sabi ko nga, paulit-ulit niya itong ginawa. Parang tayo din minsan, di ba? Ilang beses tayo nagiging unfaithful kay Lord. Pero patuloy pa rin tayong minahal ni Lord at never nabawasan ng love ni Lord sa atin. Actually, habang nga lumalaki ang kasalanan natin, parang mas ramdam mo yung pagmamahal ni Lord. Kaya magulat ka, kahit anong gulo ng buhay mo, kahit anong layo mo kay Lord, at the end of the day, bigla ka nang ngalapit sa Kanya, parang walang nangyari. Because God never condemns us. Yan, palapakan natin si Lord. Wow! Ito pang matindi, hindi rin siya nagbibilang ng kasalanang ginagawa natin. Sabi ko nga, ang nangyayari kasi sa atin, di ba, nag-iipon tayo ng screenshot. Nag-iipon tayo ng mga resibo, mga PowerPoint, na kapag nag-away kayo, ito ang ipapaano mo sa kanya, di ba? Itong ipamumukha mo sa kanya. Kaya naman tulad ng ginawa ni Hosea kay Gomer na ginawa din ng Diyos sa atin, let's fight for love. Let's love with no condemnation. Diba? Kung katabi mo yung asawa mo, kung di mo asawa yan, okay lang, wag mo nang sabihin sa kanya. Pero kung katabi mo yan, gusto ko sabihin sa'yo, wag mong bilangin yung mali ng asawa mo. Alam mo ba, Pastor, this week, naka-26 siyang pagkakamali sa akin. O maybe, listen to this. Ang ayos niyong tingnan ngayon, pero kanina nagkaroon pa kayo ng misunderstanding. Tama ba? Huwag nating ilista. Sabi mo, huwag mo na kasing ilista. Diba? Baka naman meron siyang listahan, diba? Specifically para sa kasalanan ng asawa. Huwag naman ganon, di ba? O kaya naman, huwag nating bilangin yung pagkakamali ng disciple natin, ng mentor natin, ng kapatid natin o ng kapamilya natin. Itong anak kong ito, dami ng ginawang kasalanan sa akin. Kaya nagkakahiwalay, kaya nagkakaroon ng problema eh. Kasi nagbibilangan eh. Amen? Ang tunay na nagmamahal, hindi nagbibilang ng pagkakamali. So today, let this be an encouragement and a challenge to us. Diba? Tanggalin mo na yung pagbibilang na yan. Baka naman may notes ka pa sa phone mo, diba? Specifically, may folder ka dyan, mga screenshot ng mga maling ginawa sa'yo. Hindi po ang tunay na nagmamahal. If you really want to fight for love, tanggalin mo na yung mga resibong yan. Huwag ka nang magbilang ng pagkakamali mo. Ikaw nga, hindi binilang ni Lord yung pagkakamali mo eh. Amen? Ako naniniwala ko, kayang i-record lahat ni Lord. Pero pag bumabalik tayo sa Kanya, humingi ng tawad, binubura niya na agad. Sabi ni Lord, pampadagdag lang sa memory ko. Diba? Delete mo na yan. Sabi mo nga sa katabi mo, delete mo na yan. So that's what the character of God, or of God's love for us. God's love never condemns. Amen? Yung iba naman dinilit pero nasa trash bin.
Diba? Anytime, pwede niyang balikan. Hindi, sunugin mo na, tapon mo na rin. Tama ba? Pangalawa, God's love never give up. Diba? God's love never give up. Hosea 3 verse 1, sinabi ulit ni Lord sa akin, umalis ka at magmahal ka ng isang babae na may kalaguyo. Grabe, no? Yung babaeng hindi faithful sa asawa niya. Ganito ang pagmamahal ni Lord sa bayang Israel. Pinoy version po ito. Kahit pa nag-worship sila sa isang Diyos at mahilig mang-offer ng tinapay na may pasas. Parang iba yung, pag nababasa ko yung pasas na yun, di ba? Ang ganda, no? Tinapay na may pasas. Parang sarap po, no? Gardenia, may mga ganun. Pili nga ako mamaya. Parang, despite Gomer's unfaithfulness, si ate rin, lagyan mo ate rin ng pasas, yung mas masarap yun. Despite Gomer's unfaithfulness, Hosea never give up because he is committed to love. He fights for love. Alam mo, nakakagulat ngayon, minsan konting problema lang. Kaya nga nakakagulat, di ba? Ang dami ngayon naghihiwalay. Ang dami ngayong, di ba, bigla na lang gugulat ka, bigla na lang ilang years na naging sila, tapos parang ang bilis na lang mag-give up ngayon. Ganun-ganun na lang yun for how many years? I-give up mo na lang natin. Tama ba? Di parang nakakalungkot naman. Sabi mo nga sa katabi mo, never give up. Diba? Instead na pabayaan, hinanap niya, binayaran pa ang utang nito sa kanyang mga naging lalaki. Matindi ang pagmamahal nito. Kasi ang ginangyari dati, yung mga naging lalaki niya, pinakain siya. So may utang siya sa kanila. Ang ginawa nito, minahal niya sila. Hindi lang niya basta minahal, kaya hindi lang niya binabayaan, hinanap niya yung babae. Tinanong niya, ilan ang utang, binayaran niya at kinuha niya. Kaya nga sa Hosea 3 verse 2, kaya nagbayad ako ng 15 pieces ng silver at halos 150 kilos ng barley para bilhin siya. Wow! Sabi mo nga, wow! Grabe naman yan. Diba? Sa panahon natin ngayon, pag may problema, hindi na sinusuyo. Mabayaan mo yan, may tuyo yan, mawawala din yung tuyo niyan. Diba? Gastusan naman natin. Gumawa naman tayo ng bagay, diba? Gastusan mo ng bilham mo naman, diba? Minsan ganun tayo, diba? Di lilipas din yan, tulog lang yan. Diba? Kasi may ganito talaga yan minsan. May buntot na nga minsan diba? May pakpak na rin, diba? Grabe naman yun. Tama po ba? So, ito pala ay yearly allowance ng food for slaves among the Romans. So, binayaran ni Hosea ang pinakain kay Gomer ng lalaking umalipin sa kanya upang siya ay makalaya. Ginawan na nga ng mali, ginastusan mo pa. May mga grabe naman yan. And you know what? This kind of love, listen to this, this kind of love resembles God's love for us. Kaya nga, kung si Hosea pinagtubos kay Gomer ay silver at barley, sa atin ang pinagtubos ay dugo ni Jesus para sa ating mga kasalanan upang lumaya tayo. Kaya nung pinag-aaralan nga daw ni Bishop Manny itong message na ito, no, sabi niya, alam nyo, ang dami kong binabasang mga love story in the Bible, pero nakita ko wala silang great example about marriage. Pero merong isa akong nakita. And that's the love story of Gomer and Hosea. Wow. Despite ng mga, di ba, mga pangit, valid reasons para hiwalayan, para hinto na lang at hindi ilaban ng kanilang relationship, ipinaglaban pa rin. Grabe naman yun. Kaya naman tulad ng hindi pag-give up ni Hosea kay Gomer at ng Diyos sa Israel, we should never give up and stay committed in love. Paglaban mo yung pagmamahal mo sa anak mo. Amen. Alam ko po, ako ay resulta ng pinaglaban ako ng pagmamahal ng mga magulang ko. Diba? Minsan may mga ganun sa mga magulang, parang may mga anak kayo na parang, hindi naman sila demonyo, pero parang mukhang demonyo na rin, di ba? Parang demonyong tinubuan ng tao, di ba? Para silang kakaiba, di ba? Alam niyo po, katulad, ako naman, hindi naman po ako gantong tao, di ba? Dati rin po, ang gulo din po ng buhay namin. Kami po lahat magkakapatid, ang gugulo po ng buhay namin. Baka may mga nakikita nga po kayo dito na dating magulo din ng buhay, di ba?
Kunyari, hindi pala joke lang. Nag-example pa talaga, no? Pero you know what? Salamat na lang may isa akong magulang na na ipinaglaban yung pagmamahal sa amin. At pilit kaming dinadala sa church, pilit kaming pinagpipray. That's what true love is. Mga kapatid, paglaban natin. Meron man dito, paglaban mo yung pagmamahal mo sa asawa mo, come on. Amen? Huwag yung ayaw ko na, it's over. Diba? May mga ganun, ang bilis sabihin. Pero ipaglaban po natin. Diba? Ang tunay na nagmamahal, hindi nagbibilang ng pagkakamali at ginagawan pa ng paraan para ma-save ang relationship. Amen? Do your best to save the relationship. Ano niyo po, makinig po kayo dito sa akin, hindi mahalaga kung sino ang tama. Minsan ganun di ba? Kaya naman tayo nag-aaway kasi sa mga differences natin. Ito po, hindi ko makakalimutan sa pinuntahan naming couple seminar last Friday. Sabi nila, pag pumasok ka daw sa marriage o kung pumasok ka sa relationship, dapat ine-expect mo na magkakaroon kayo ng misunderstanding. Dahil sa akin, bakit? Galing kayo sa magkaibang pamilya eh. Galing kayo sa magkaibang environment. Ang problema, pinipilit mo na dapat ganito rin siya sa'yo, magkaiba nga kayo eh. Pero in our differences, in our imperfections, God is perfect. Doon naman kikilos ang Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga hindi na mahalaga kung sino ang tama, ang mahalaga ma-restore ang relationship. Alam niyo po, nagbibilang nga ako kanina, sabi ko magpa 5 years na rin pala kaming kasal. 'Di ba? Actually, ano pa po kami, bata pa po kaming mag-asawa in compare sa marami po sa inyo. Pero in 5 years of our relationship, ito ang sa pinaka natutunan ko talaga, matuto kang matalo para manalo ang pagmamahalan ninyo. Para manalo ang marriage life ninyo. Meron ngayong isang story, this is a real story. Sabi niya, 'di ba kahit anong gawin mo, hindi mo ako matatalo sa argument na 'to. Sabi ng lalaki. Kasi magaling yung lalaki. Alam mo sabi ng babae, sabi niya, oo, lagi kang panalo sa argument, pero unti-unti nang nawawala ang puso ko sa'yo. Alam mo, hindi mahalaga sa relationship kung sino yung tama o sino yung mali. Ang mahalaga to save that relationship. Diba? Sa mga anak natin, wag natin laging pakita, diba? Nang ikaw kasing mali ko. Hindi, pakita natin yung pagmamahal natin. Ang goal natin, kaya nga kami po, daddy po namin, Bishop John, dati pag pinapalo kami, pagkatapos nun, ilalabas nila kami. Kaya si Kuya Kenneth, lagi nagpapapalo. Kasi laging lalabas. Oo, kasi ang nangyayari, di ba, minsan pag pinapagalitan natin yung anak natin, lumalayo yung loob eh. Di ba? So ang goal natin ngayon, kaya mo siya papaluin kasi matuto, at the same time, gusto mo bumalik yung relationship niya sa'yo. So same true with us, di ba? Hindi na mahalaga kung sino ang tama, ang mahalaga ma-restore ang relationship mo. Lagi kang ang tama, pero malayo naman na yung loob nila sa'yo. Amen? So that's number 2, God's love never give up. Sabi mo nga, never give up. And last but not the least, God's love always forgives. Bagamat hindi tama ang ginawa ni Gomer, sino pong sasang-ayon? Lakasan nyo kasi talagang sasang-ayon talaga tayo doon. Mali talaga yun. Hosea chose to forgive. And that again resembles God's love for us. If you are committed to love, you will always choose to forgive. Ilang beses dapat tayo magpatawad? Memorize nyo Basahin natin, anong sabi ng scripture? Matthew 18:21-22. Lumapit si Peter kay Jesus at nagtanong, Lord, ilang beses ko po ba dapat patawarin ang kapatid kong nagkasala sa akin? 7 times po ba? Nagyabang na si Peter, no? 7 times po ba? Sabi ni Lord, hindi lang 7 times, kundi 70 times 7 sagot ni Jesus. What's 70 times 7? 490. Yan, engineer, no? 490. Tapos binilang mo, alam mo ba, pang 479 mo na. Malapit ka nang maubos. Hindi po ganun yun. Ibig sabihin ni Lord yan, hindi exact yun. Ibig sabihin ni Lord, huwag tayong humintong magpatawad.
Di ba? Walang beses sa pagpapatawad. Always choose to forgive. Di ba? Ito yung sinasabi nilang wala tayong no choice kundi magpatawad. O ano pang choice mo dyan? Wala ka nang no choice. Ang goal lang natin lagi ay magpatawad. Alam niyo po, hindi madaling magpatawad. Amen. That's the truth. Kaya kailangan natin si Holy Spirit to help us forgive. At kung ang mga healthy food will make our body healthy, higit din kailangan natin na magpatawad. Alam niyo ba na ang pagpapatawad is good for our soul? Ang sarap matulog kapag nagpapatawad tayo. Pero sa mga mag-asawa po dito, na-try niyo po ba yung naka-aircon kayo? Bagong labay yung hinigaan nyo? Pero dahil meron kayong away, parang hindi kayo makatulog. Diba? O kaya pag may problema kayo, diba? Hindi tayo makatulog. Kaya nga, learn to forgive. Choose to forgive always as long as we live. Amen? Okay? At challenge ko po sa inyo, maybe sabi ko nga kanina, some of you here, may mga konti pa kayong mga pinag-awayan na maliliit na bagay. Sometimes yung mga malalaking away naman, galing yan sa maliliit, no? Pwede ba this day, can we just learn to forgive? Pwede ba, kung nag-away ka ng kapatid mo, pwede kang humingi ng sorry? Hindi siya yung mali, pastor. Hindi na mahalaga kung sinong mali. Ang mahalaga, ma-restore, di ba? Ang hirap yung pag-uwi. Natin tayo ng church, ang ganda-ganda ng aura natin, ganda ng pag-serve natin, pag-uwi mo, may kaaway ka pala. Di ba? Tapos dumadabog-dabog ka na. Pero di ba sarap ng feel niya pag-uwi ng bahay, yakapin mo, uy, sorry parang awkward siya. Pero ang goal nun, ma-restore yung relationship. Amen. Okay lang po ba kayo? O kung kasama mo yung asawa mo, sabihin mo nga sa kanya, wag naman yung galit ka, no? Sabihin mo sa kanya, napatawad na kita. Uy, di ba? O pinapatawad mo na ako. Grabe naman yan. Amen? Amen. So recap lang po tayo. What are the 3 great characteristics of God? About love according to Hosea. Number 1 is God's love. Number 2. Number 3. Palakpakan naman po natin si Lord. Woo! Grabe. Alam niyo po, nasa pagtatapos pala ng Book of Hosea, okay, na-restore yung relationship ng Israel sa Diyos dahil sa halimbawang ipinakita ni Hosea at ni Gomer. Alam mo, ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin pala, when you fight for love, marami kang nasisave. You can save your family when you fight for love. You can save someone's family. You can save your friend's family. Meron kang nasisave once you fight for love. Malinaw na hindi inutos ng Diyos kay Hosea para lang ma-restore ang relationship bilang mag-asawa, pero para ma-highlight pala yung commitment ni Lord in loving Israel. So we must do the same. Alam niyo bakit kailangan nating magmahal? Bakit kailangan nating ipaglaban yung pagmamahal? Dahil sa akin, bakit? We will be committed in love, hindi dahil mas matindi tayong magmahal o ipakitang nagmamahal tayo, pero dahil recipient lang tayo ng matinding pagmamahal ng Diyos. Bakit ka magmamahal? Kasi minahal ka rin ni Lord eh. Bakit mo ipaglalaban? Kasi pinaglabang ka ni Lord eh. Bakit ka magpapatawad? Kasi pinatawad ka rin ni Lord. Bakit mo kakalimutan? Bakit mo ipagpapatuloy? Kasi pinagpatuloy ni Lord eh. Ganyan po tayo kamahal ni Lord. Palapakan naman po natin si Lord. Kaya naman po, tulad ng ginawa ni Hosea kay Gomer, na ginawa ni God sa Israel, whatever happens, piliin natin lagi ang magmahal. Lagi niyo pong tandaan yan, piliin mo lagi ang magmahal. Let's fight for love. Kung titignan mo, parang ang labo na nangyayari ngayon. Marami nang ayaw pumasok sa relationship. Maraming gusto. Diba? Ganto na lang sila. Live-in na lang sila.
ayaw na ng marriage, ayaw na ng ganito. Maraming gusto, hindi na sila kakasal, hindi na ako magiging ganito. Kasi nga, ang pangit ng nakita nila in these generations. But I believe na pwede nating baguhin ang pangyayaring iyon. And in this church, in these people, I pray and I believe that you will fight for love. Amen? Sabi mo nga, fight for love. Ipaglalaban mo yung pagmamahalan yung mag-asawa. Lord, kahit impacto tong asawa ko, Lord. Kahit minsan tinutubuan ito ng sungay, Lord. Paglalaban ko to, Lord. Kasi mukha lang naman siyang demonyo, Lord. Hindi siya demonyo. Amen? Okay, hindi tingin sa katabi nyo. Baka magalit sa akin yan. Di ba? Pero please lang po, let's fight for love. Ang prayer ko, yung love story natin, yung pagmamahal mo sa family, pagmamahal mo sa kapatid mo, yung pagmamahal mo sa asawa mo, ay gamitin ni Lord para ma-reach out pa natin ang mga tao patungo sa Panginoon Diyos. Tayo lahat. But before doing that, of course, let's just allow first the love of God to pour out on us. Magmamahal tayo kasi minahal tayo ni Lord. You dance over me while I am unaware. You sing all around, but I never hear the sound. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. How deep, how wide, how great is your love for me. Yes, God. Thank you, Jesus. Sin how deep, how wide. How deep, how wide, How great is your love, Lord. how great is your love for me. How deep, And how wide, how great is your love for me. Let's just receive the love of God. Sige po. Father, right now, we just pour out your love upon everyone right now, Lord. Just want you to know that you are loved, that you are valuable, you are important. God never condemns you. God never gives up on you. And that God forgives you. Why? Because God loves you. And I believe His love is enough for us to go back to Him.
His love is enough for us to restart, for us to have a better future and a better story. How you love me. Thank you, Jesus. Lord, O Rabashakatalayana. I'm amazed by you. So amazed by you, Lord. Lord, I'm So amazed amazed by you. So amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Yes, God. Lord, salamat po sa oras na ito. And sige po, nakapikit lang po tayo. Kung kasama mo po yung asawa mo ngayon, partner mo, can you just hold hands and can I pray for you? Lord, bless our couples. Bless our married couples today, Panginoon God. Sa mundo, Lord, na naghihiwalayan ng lahat, I pray, Lord, that you will preserve their marriage. Let the love of God pour out upon them, Lord. Magiging malaking testimony po ang kanilang pagsasama, kanilang pagmamahalan. Dalangin ko, Lord, na sila'y mas mag-iintindihan. They will never give up, but they will fight for their marriage. They will fight for their love. They will fight for their husband. They will fight for their wives, Panginoon God. And today, tulungan mo sila, Lord, to never condemn. Huwag magbilangan ng pagkakamali. To never give up and to always forgive. Lord, teach us to love our husband, our wife, the way you love us, Panginoon. Dalangin ko po ang mas mahabang mga wedding anniversaries to celebrate till death do us part, Panginoon. In Jesus' name. And Lord, kung may mga dito, Lord, hindi pa kasal, or meron po dito ay in a relationship, or one day, Panginoon, nagpipray din sila na magkaroon ng isang magandang relationship. Father, I pray right now that you will preserve them, Father. You will teach them to love the person that you will entrust them, Panginoon God. Lord, sawa na kami nakakarinig ng mga hiwalayan. Nakakasawa na, Lord, na sirang-sira ang pagmamahalan at walang forever or what. Lord, this is not the kind of love that you want us to experience, because this is not the love that comes from you. Lord, salamat po sa tulong mo at sa tulong ng banal na Espiritu, Lord. Until you come, we will fight for love. We will fight for love for our family. Lord, di namin bibitawan yung anak namin. Kung meron dito may mga anak po si Lord, pasaway, magulo ang buhay. Lord, di namin bibitawan, Lord. Bless mo ang mga magulang na ito, Lord. They will fight for their love. They will fight for their daughters. They'll fight for their, Lord, sa kanilang mga anak na lalaki, anak na babae, Panginoon God. And one day, papasalamat sa amin ang aming mga anak. Sasabihin, Ma, thank you for fighting for me. Eto na ako ngayon. Thank you, Jesus. And we will fight for love for the lost souls, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Magmamahal kami kasi recipient kami ng pagmamahal mo sa amin. Thank you, Lord. This is our prayer, God. In Jesus' name. Amen.